Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras 1 minute after 8. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Maadyong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Welcome sa aton naliwag paborito nga programa sa aton bugos nga rehiyon. Ngan aldi naliwat kami in magpapadangat sa iyo sa mga magkadrodelain nga impormasyon, mga presko nga balita, matikang sa aton bugos nga rehiyon at hinigugma nga Eastern Visayas. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo makaupod yan na. Ako man na nagbala yan na sa aton Miyerkules nga edisyon sa naton programa Suzette Pretension. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control
si Joven Cardenas. Yes, once again, maupay nga aga sa aton nga tanan. Nga na din nakita sa ika-25 sa Pebrero 2026. Kanya na nga adlaw, in aton ginobserbaran, gin sa salinurog ang ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power. Oo. So iniya na nga adlaw, siya ini holiday nga may trabaho. Oo, kay ini ingin proklama como special working holiday. So yes, padayon ang aton pagtrabaho, padayon ang pag-eskwela sa aton mga estudyante. Nganiya na, nga Miyerkules, in full force na lewat kami sa pagpadangat sa iyo sa mga balita aton mga kaupod, syempre ang aton mga sister stations matikang sa RP Barongan, mga kaupod nato niyan si Ate Pen Pumida, ngan sa RP Sugod si Ate Dalia, ngan syempre kaupod liwat naton anaton kasugbong aton ka PCO sa PIA Leyte, mga kaupod naton si Miss Steffi, ngan syempre mga kaupod liwat naton an aton kasugbong partner sa Academe sa DYDC FM, mga kaupod ngan si mga kapad naton si Ma'am Micaela Gongora. Yes, so in talagang girl power kami puro kababayan. Oo, timely kay next month in ato na igsasalin urog and National Women's Month. Ngan sa pagayan in mabiyahe anay kita para sa aton mga pauna paghatag sa mga impormasyon ng mga magkadrodilain nga higwaos ngan update sa mga utilities ngan peace and order sa mga magkadrodilain nga lugar dito sa aton rehiyon. Ngan biyahe anay kita kadto kata sa Eastern Samar, maupay nga aga Ate Pen Pumida ngan sa bugos nga puwersa sa RP Barongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Yes, maupay nga morning. Good morning, Miss Suzette Pretencio. Thank you. Maupay nga aga aton nga tanan, Ati Pen Pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin didi technical side, Engineer RV Dadios, ngan Chief Tech Joey Policarpio. Pinagyo ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Maupay nga aga. Ayan, so good morning. Adakan Miss Dalia Urit at Tuwil. Dito naman RP Sogod. Yes, Miss Dalia, good morning. Good morning gihapon nga daka na Sir Dudins Alaras and staff. Maupay nga aga, mga atig pamati. Na RP Sogod. Sugad man DYDC FM, Miss Micaela Gongora. Maupay nga aga, DYDC. Maasin, Visayas State University. Sugad man kan Steffi Libarios sa PIA Leyte. Maupay nga morning, sugad man kan Serian Arinto. Maupay nga aga Serian. Ito na ito PIA Regional Head, Eastern Visayas. Alright, sige. Tatun butol, no? Pagtaga-panahon, didiha aton probinsya, no? Ito na sinirangan na Samar or didiha aton syudad ito na Borongan ba? Mostly cloudy kami na didi, no? Sige ito na tarutarihti didihaam bugos nga ning probinsya, no? Ito na Eastern Samar ngan siguro bugos nga province rehiyon. Easterlies, no? Ito na nakakaapekto, nakakapag-uran habugos nga nasod Pilipinas. Salit hirot kita ato na mga magawa sa yana, ano, pag darahin na payong. So didihamon na syudad ito na Borongan na kakilo pa ini, no, nga mauran tikang pangani hadto na Lunes or hadto na weekend. Pero nagpakita agad na Monday pero kakilo pa nga daiyan na. In madalumdum la kami, mauran-uran ito na ato na bugos nga probinsya, ito na sinirangan na Samar.
Hirot no ito na mga motorista labi na ito na mga long drive. May danadaman na pirano nga mga nakita natin ha FB post mga aksidente ha kakalsadahan. Nakulop na daman. So ayaw good pag pakusog pag padalagan labi na kon maoran kay delikado no ito na disgrasya. Pag taga-power, kuryente, pera nga lifeline no, para aton na bugos nga probinsya, waray taman na nakikita didi nga paabiso ito na Isamelco para hinasked power interruption. So naglalaom kita nga magiging tuloy-tuloy no ito na serbisyo elektrisidad ito na Isamelco para yan ang adlawhan na Miyerkules Pebrero 25. Okay man ito na ito na mga kalsada yan na traffic darahad ton padayon man la no ito na klase sige to na pamulat. Pamulatan mga estudyante kung may daba deklarasyon hina waray klase depende kasi yan na ito na mga eskwelahan kung magpapatuman ba hina holiday hapagtigaman ito na EDSA People Power anibersaryo. So far waray man didihaamon ha probinsya salit tuloy-tuloy kay sigiliwat ito na pangandaman ha mga eskwelahan para naman ito na mga aktibidad ha pagtatapos na ito na klase. May na mga pa-picture, mga ginabubuhat nga mga aktibidad para naman ito na closing na pagtatapos ito na school year. Bueno, pag taga-tubig, waray man paabiso gihapon adto na Borongan Water District salit paglalauman ta nga tuloy-tuloy gihapon ito na awas aton gripo. Komunikasyon so far so good. Pareho gihapon ito na Pasi Orden habugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar. Atensyon adto na karuyag naman magkuwahin training ay larum hiton TESDA Bookkeeping NC3 ngan trainers methodology level 1. So pag bubuhaton ini dito naman Habalanghiga National Agricultural School Kunbanas. Free in hiyang skills training Bookkeeping NC3 ngan trainers methodology level 1. Ay larum ini hiton training for work scholarship program. Tag 25 slots ini kada kurso. Sige no, abre ini para mga residente habugos nga probinsya hiton Sinirangan Samar, pakigsumpayan ha TESDA or pwede ka mo magdirekta no ngadto Habalanghiga National Agricultural School. Iton Provincial Training Center naman nga nahimumutang hagiwan aba pagkadamo hiton slots nga abilable. Ay larum gihapon ini hiton TESDA Bookkeeping NC3 100 slots. Trainers Methodology Level 150. Adto na pagtaga Bread and Pastry Production NC2 may da 25 slots ngan Masonry NC2 65. Free training, free assessment ngan with the training support fund kung may da pa kamo allowance. Basta 18 anyos ka na, tumungtong ka na 18 years old, da paigbaw, high school, college grad ngan kinahanglan diri kamo empleyado. Nga diri gihapon kamo na eskwela nga not in training pwede kamo hini makakasulod kamo. Pakipagkita ila adton TESDA PTC Eastern Samar didto ini naman habungtuhan giwan but open ini habugos mga residente habugos nga probinsya ni Eastern Samar. Samtang masubo nga balita lagi wari lagi hapon kahikikit Kerwin Diesta Operario, 35 years old, residente ha Barangay Bugas, dinhi aton syudad hito na Borongan, may danay ni reward ka barangay nga 50,000 pesos, lumakat ini ha Irabalay, ha Barangay Bugas on February 12 nga daiya na waray lagi hapon update ngan amo iton padayon nga panawagan iton Borongan City Police Station ngan sugad man iton pamilya ni Kerwin Diesta Operario. Alauna imidya mga pasado alauna hana maagahon hana lumakat ini haira panimalay ini Kerwin Diesta Operario tipakan hiadton iya rumbo Borongan pero unfortunately nga daya na waray kakit pero adton iya ginmamanihuan nga motor
ginabandonar nakitaan didto na dapit hinasa nga barangay ha Bungtohan Sulat. Alayon pakikontak nga dahiton pamilya or ha Borongan City Police Station kung may da ka mo update makita niyo Kerwin Diesta Operario, 35 years old din niya. Samtang pasabot gihapon han Borongan City Health Office magkakamay-adahin na cervical cancer screening pinagin visual inspection with acetic acid yana ini nga adlaw Pebrero 25 alauna hiton keleb tubtob alas 5 hiton na keleb ha Borongan City Health Office. Basingada nala kamo adton mga kababayan dida para maproteheran kontra cervical cancer. Kabarangay adina adton na mga laray uluhan na daghang nga mga notisya na likom hadton DYES News Team. 39.8 bilyones de pesos nga pondo para ha disaster response sa nasod ginalukarhan gobyerno sumalainikan House Minority Leader ngan 4-piece party list Libanan. Koy ka gobyerno probinsyal han Eastern Samar nag-inspeksyon han bago nga Felipe Abrego Memorial Hospital hagiwan ginalauman mag-aabrihan operasyon hati arabot nga Hunyo 2026. Sobra mil naman nga mga PWD sa Borongan City amuin kinarawat hinayuda pinansyal tikang halukal nga pamunuan. Amin ni kabarangay adto na mga daghang nga mga laray uluhan han daghang nga mga sumat kanay detalye ilalatag naton ha pagbabalik aton taramdan. Morning, Eastern Visayas. Yes, so damo nga salamat Ate Pen Pumida. Ngan matikang sa Borongan Eastern Samar, biyahe naman kata. Ato kata sa sugod sa Southern Leyte. Mapay nga aga, maadyong buntag Ate Dalia ngan sa bugos nga puwersa sa RP sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Suzette, good morning. Good morning sa atong nga mga nakatanaw na sa atong live stream o nagpaminaw sa atong nga mga nagkadaiya nga programa. Yes, good morning and happy Wednesday morning kanatong hatanan. Good morning sa atong nga mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayo. Pinagi kang sa acting station manager Sir Gina Vilon. Ma'am Pen Pumida, good morning. Ngayon man sa atong mga tibok pwersa sa DYES sa Radyo Pilipinas Borongan. Kang Ma'am Steffi Libarios. Send our regards kang Ma'am Eileen Diaz. And kang Ma'am Micaela Gongora diha sa DYDC FM. Yes, sa Suzette, update sa itong panahon. Oo, same with Borongan nga medyo cloudy. Although wala na tayo naka-experience o pag-uwan. But doon na tayo mga paglamugdong sa itong langit. So doon ay chance sa gihapon nga doon ay mga pag-uwan. So amping lang gihapon. Dili na to kumpiyansaan ang panahon karon. O magdala kanunay sa inyo ang mga panangga sa uwan. Well, last to update sa itong peace and order sa kasubo nga balita at Suzette, kay dunay nahitabo kagabi pa lang gyud dunay panagdunggab sa kining nahitabo diha sa San Pedro dinhi sa lungsod sa Sogod diin nalambigit kini og duha ka mga ulitawo ug ang suspect matud pa hubog o kalit lang kini nga nag-atang ngadto sa kalsada og sa walay hinungdan nga rason o iyang giatangan ang biktima o gidunggab so sa ato nga nasayran patay ang usa ka biktima samtang ang usa o nagpabilin nga naa sa tambalanan so ang atong PNP nanawagan ang dili mang palabi og kining inom sa ilimnong makahubog aron malikayan ning mga kagubot. And please i-report dayon instead of mag-live sa kini mga panghitabo, i-report dayon sa ato nga mga otoridad aron dali nga makaresponde. Yes, sa atong update sa atong kuryente. Base sa gipagawa sa atong Southern Leyte Electric Cooperative. Again, aduna tayo scheduled power interruption karong adlaw. Magsugod kini alas 10 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon ang mga apektado ang barangay sa Mahalo, Mainit, Kapakuhan o Kagingkingan diha sa lungsod sa Anahawan. Ang hinungdan ini mga higala mao ang single phase line reconductoring from bare to insulated from Mahalo to Kagingkingan, Anahawan.
And ato na lamang po i-appeal ang schedule para ugma. No, so sa adlaw nga Huwebes, whole day ang pagpaw alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. So make sure nga i-charge ang inyong mga gadgets. Ang mga apektadong barangay, mao ang barangay An-an diha sa lungsod sa Hinundayan. Again, ang hinungdan ini mao ang pagpahigayon sa single phase line reconductoring from bare to insulated. So, mao kana ang atong update sa atong sugang dagitab. As to update sa atong mention ni Ate Peno kaganina nga special working holiday o ngadto sa Borongan City walay eskwelahan nga nagdeklara og kining holiday or pagsuspenso sa klase o same po sa Southern Leyte. Tuloy gihapon ang klase. So, sa mga nangutana diha o late na mo alas 8 na. So ano na tayo trabaho, gado na tayo klase karong adlaw. Bueno, sa ato nga mga nahipos nga balita para karong adlaw. Southern Leyte Governor na nagpasalamat sa paglunsad sa Bagong Pilipinas sa Bawat Bayan Makikinabang Program. DOH Eastern Visayas Center for Health and Development nagdala sa mga serbisyong pangkalusugan diha sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Malitbog tumaso pusog bontok lakip sa Abaca Rehabilitation Project sa probinsya. Yes, Karati Suzette. Tipen, Ma'am Mikay and Ma'am Steffi ang atangan sa itong mga suking tigpaminaw kay of course sa itong pagbalik ato nang ihatod ang kumpletong detalye ni ini. Sa ngalan sa itong station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara Orit. Ikaw ba nato sa Master Control Kuya Rito Cabales? Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so damo nga salamat Ate Dalia sa mga pauna nga impormasyon di kang dida sa Southern Leyte. Ngan mo biyahe ka ta otro, no? Ato naman kita sa bye-bye para sa aton kaupod kasugbong sa academe. Mapay nga aga, good morning, Ma'am Makaela Gungora sa DYDC FM. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Joseph, good morning. Maupay na aga. Good morning sa inyong mga kaubanan po diha sa Calbayo. Good morning as well to Ma'am Pen. Maupay na aga. Yun man sa mga bukang puwersa sa Borongan, Radyo Pilipinas Borongan. Good morning po sa atong kauban sa Radyo Pilipinas Sugod, Ma'am Dalia. O gaingon man sa PIA, si Ma'am Steffi Libarios. Good morning. Maupay na aga maayong buntag sa mga sa tanan nga nagpaminaw karon sa atong mga kaubanan, sa mga nagsubaybay ning atong tulumanon matagalas 8 kutubalas 9 ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongorang maghatod kaninyo sa mga balita, updates kalambuan din sa dakbayan sa Baybay o sa Visayas State University. By the way, mayong buntag usab, good morning sa atong mga live viewers, sa mga nagtanaw sa atong tulumanon via Facebook Live. Mayong buntag, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Adlaw nga Miyerkules karon na Pebrero 25. Ug alang sa atong mga pasiunang impormasyon, magsugod ang mga higala sa update sa atong panahon, kaya sama sa gikaingon na sa lain usab nga dapit no dinhi ang atong Region 8. Oo, kasamtahan gihapon nakasinati kami dinhi og pag-ulan taligsik no, cloudy ang atong panahon karon, mostly cloudy, and then nakasinati kitag pag-ulan dili noon kusog kaay nga ulan, taligsik apan na adunay panahon or oras no nga mokusog gyud ang ulan, so kinahanglan gyud nga magdala tag proteksyon na payong raincoat sa panadihaan and mag-amping gayud labi na sa atong mga biyahedor, sa atong mga estudyante ug sa tanan nga nagpaminaw nato karon no, mag-amping dangog ang kalsada karon kay sigig ulan no. And atong temperatura nasa 24 degrees Celsius, sa real feel 25 degrees. O mao kada mga higala no ang atong update sa panahon dinhi sa dakbayan sa Baybay. So maulan-ulan gyud ang atong panahon karon tungod kini sa easterlies, and sa makausa pa mag-amping gayud mga higala. Sa lain pang mahinungdanong pahibalo gikan sa
Baybay City Information Office mga higala. Giauhag ang mga presidente sa iyang asosasyon din sa Dakbayan sa Baybay sa pag-attend sa ipahigayon nga interview isip tipik sa accreditation sa nagkadaiyang asosasyon no din sa Dakbayan sa Baybay. Ang mga interview ipahigayon na karong adlaw Pebrero 25 adlaw Miyerkules sa may alas 9 sa buntag didto sa Sangguniang Panlungsod meeting room. So ang mga asosasyon anaa naka-post do sa Facebook page sa Baybay City Information Office, dili na lang nako basahon kay ubay-ubay gyud kini nga mga asosasyon busa sa mga miyembro, presidente ring maong sa nagkadaiyang asosasyon sa Baybay, giawhag kamo sa pag-attend sa pahigayon interview no, isip tipik again sa accreditation sa inyong asosasyon. Alas 9 ang takna karong adlaw sa may Sangguniang Panglungsod meeting room mga higala ug alang sa dugang kasayuran mamahimong bisitahon ninyo ang Baybay City Information Office nga Facebook page. By the way, nagpahinumdum na usab ang SP Committee on Cooperative People's Organizations, NGOs, and Association nga ang presidente lamang sa asosasyon ang moattend niini nga kalihukan o dili siya dapat magdala og kauban. Kinahanglan usab nga naa na ang presidente sa asosasyon sa wala pa ang alas 9 sa buntag mga higala no. So again, presidente lamang ang moattend niining maong interview, walay kauban og before alas 9 sa buntag kinahanglan adto na sa Sangguniang Panglungsod meeting room. Ug sa lain pang pahibalo gikan sa Baybay City Water District no adunay disconnection advisory sa adunay mga overdue accounts ugma pon Thursday sa may area 13 sa barangay Hiposngo and karong maabot nga Biyernes sa may area 14 sa barangay Kugon, Hibunawan, Maganhan, Igang. So kadtong adunay mga overdue accounts or unsettled bills mamahimo nang inyo ning i-settle para malikayan ng disconnection. Pwede ninyo bisitahin ng buhatan sa Baybay City Water District or magbayad via GCash, Land Bank, Palawan o sa panadihaan nga accredited nga outlets ka pwede mo makabayad no. So far walay interruption, water interruption karon mga higala no. So atong lauman nga dunay igong supply sa tubig. Sa lain pang pahibalo gikan sa Leco 4. Yes, adunay line maintenance karong abot nga ipahigayon karong maabot nga Sabado Pebrero 28 alas 8:30 ang takna sa buntag kutob alas 5:30 sa hapon, so 9 hours kini mga higala. Ang apektado aning dapita sa may hilungos no, parts of Barangay Liberty, Barangay Tejero, Makinhas, Tambis, Imelda, Paatag natin, Marangog, Bagumbayan, Santa Rita, San Isidro, Agutayan, Hampangan, Cacao, Utanan, and San Antonio, Hilungos. So again, dunay line maintenance sa Pebrero 28 adlaw Sabado, alas 8:30 kutob alas 5:30 sa hapon. So far diri sa Dakbayan sa Baybay walay gipagawas ang Leco 4 nga power advisory no, walay power interruption so far sa pagkakaron mga higala. And sa atong peace and order situation, bag-o lang nagpagawas ang atong Baybay Police Station, Baybay City Police Station, no? Kabahin ni ining nag-advise sila sa publiko. Dunay Facebook account nga nag-circulate, nag-post online, dili kini official Facebook account sa Baybay City Police Station. Tungod kay ang gigamit pod niini nga pangan is sa Baybay PNP o PNP Baybay. So fraud kini mga higala. Dili kini mao ang official nga Facebook account sa Baybay City Police Station. Ang official nga Facebook account sa Baybay City Police Station, PNP Baybay with 15,000 followers mga higala no, and aduna kini logo and ang cover photo niini is ang nakabutang is PNP Day 2026 ana si Presidente Marcos and other officials sa PNP. So magamping dili maminaw, dili mo tuo or dili mag-share sa any post nga nakapost ani nga peke nga account kaning PNP Baybay ug Baybay PNP. Any solicitations, transactions, or communications nga gipahigayon through ani nga naaso yung mga accounts considered as unauthorized and potentially fraudulent. So,
For legitimate inquiries, reports, or requests, police assistance, please contact or visit sa official channels or sa buhatan na lang yun mismo sa Baybay City Police Station na anha sa Barangay Gaas, Baybay City, Leyte o sa numerong 0998-598-6486. Official Facebook account PNP Baybay, official Facebook page PCR Baybay City. Gihangyo ang tanan nga mamahimong vigilant and i-report ang any suspicious online activity to the proper authorities. Ako na mention kaganihan nga mga channels, mga higala or malikayan ang any fraudulent or any criminal or unlawful nga mga aktibidades. Og sa lain pang update gikan sa Visayas State University. Adunay pahigayon nga pickleball tournament alang sa mga estudyante, faculty, staff, and alumni, pero maabot nga Abril 17-18 sa may VSU Gymnatorium. So, kabahin ni mga higala sa ika-102 nga founding anniversary sa Visayas State University. So, sa mga interesado ni ini nga mo join, mamahimong mo visit sa VSU Alumni and Community Relations Office nga Facebook page. Ana naka-post no kung unsa ang mga kategory nining pickleball tournament karong April 17 to 18. And kung unsa ang mga dapat ninyong i-comply. No? So, only one entry per participant. Registration fee for students, 300 pesos. For faculty, staff, and alumni, 350 pesos. You must also prepare the following: VSU Student ID, VSU Employee ID, or VSU Alumni ID. So, again, kalabot kini sa paygan nga anibersaryo, ikasintudos nga founding anniversary sa Visayas State University. Og sa lain pang pahinumdum or pahibalo mga higala no gikan sa Visayas State University. By the way karon ang VSU no to commemorate the 40th anniversary of the EDSA People Power Revolution, aduna gipagawas nga memorandum circular number 56A no adunay ipagayon unya nga university-wide commemoration nining EDSA People Power Revolution, and every students, faculty, and staff are enjoined to participate nining maong aktibidad pinagi sa pagsulob og yellow no wearing of yellow or yellow accents nga mga nga sinina to as a symbol no of remembrance and unity. And adunay pahigayon nga prayer march followed by candle lighting ceremony. Unyang alas 4 ang takna sa kahaponon dito sa may VSU Gym to Old Amphitheater in front of the VSU admin building mga higala. Adunay pahigayon nga short solemn program to honor the EDSA legacy. And lagi walay suspension of work and classes. Padayon ang atong trabaho and klase dinhi sa dakbayan sa Baybay dinhi sa Visayas State University. And sa pahinumdum sab gikan sa VSU Research Extension and Innovation nga buhatan, extended ang deadline sa katong ugmad search no for ugmad awardees mga higala sa atong mga farmers sa kinatibuk-ang Region 8 diha sa Samar, sa Leyte, sa Southern Leyte, sa mga kwalipikado nga mo appeal hining search for ugmad awardees. Mamahimo nga mo apply no mo comply sa gikinahanglan nga or sa mga requirements nga ana ka post sa VSU Research Extension and Innovation. Oo. And kinahanglan nga individual ang usa ka farmers, fisherfolk, agriculturist, aquaculturist associations must be nominated and endorsed through the LGU, NGO, People's Organization, and kinahanglan nga aduna gina siya or he or she must have demonstrated exceptional dedication or contribution sa agriculture, and dapat Filipino citizen and in good standing, walay kriminal nga records or conviction in any court of justice in the Philippines. One nominee per entry lamang mga higala no, and submissions conferred by the OFPRE are not katong katong mga na-nominate na o na-appeal na sa last year or nadaog na sa last year dili na pwede sa karon no. So mga higala hala sa dunga kasayuran adunay G-Drive link nga naka-post diha sa Facebook page sa VSU Research Extension and Innovation. Deadline extended to February 28, 2026 on February 28 no, adlang Sabado kana mga higala. Yes, og alang sa mga balita ang nakalap
Animal Science nga mga estudyante sa SLSU nagsugod na sa ilang OJT sa DIPCC sa VSU. Field root crops nagpaligon sa Field Workforce Efficiency o Sustainable Income Initiatives. At ang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so daw mga salamat, Ma'am Micaela Gungora sa DYDC FM. Ngayon saya na, mabiyahe ka daw tro, ano? Ato kata sa Leyte, para sa aton kasugbong sa PCO. Kapay nga aga, Ma'am Steffi, ngan sa bugos nga para sa San Philippine Information Agency sa pagpamuno syempre ni Sir Rian Arinto. Kumusta po kamo dida sa Tacloban? Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Miss Suzette, Miss Penelope, sorry, Miss Micaela and Miss Dalia. Good morning. Good morning gihapon na aton mga mamarating and online viewers sa social media tika nga iba-iba nga parte ng Eastern Visayas. So nga din naman na syudad ng Tacloban, nag-uran-uran kaninan magahon, pero so far yan ang morning na turutaritin nala, so di rin nagusod na kusog. Pero madalong dumlagyapan panahon. And very good sugad kamahagkot like last month on January. So amoy ni nga posible nga hindi nga panahon nga madalong dungan mauran in magpapadayon until this Friday. So according to DOST Pag-asa, asya nakaka-experience siya Eastern Visayas in sugad nga panahon, inintungod sinisiri nga easterlies. And para naman na aton power update as of this morning, waray pa man abiso o anonsyuhin power interruption tikang haliyeko tungan liyeko 3. Pero may din naman nakaschedule nga power interruption ang Dorelco yan nga Huwebes, February 26. Ang mga apektado nga lugar inyan Tanawan, Tabon-Tabon nga Tolosa. Time of interruption 3 p.m. to 4 p.m. So mga usalay ni ka oras nga power interruption. Nga nan rason hini nga kay hini nga power interruption tungodhan pag-load transfer from feeder 1 Habislig ngan Kabuinan pakat to feeder 4 Dorelco Tanawan substation. Samtang waray naman naka-schedule nga water interruption nga diya syudad ng Tacloban nga mga water consumers naton na waray pa magbayad na mga bill magkakamay-ada ang prime water in water disconnection yan nga Huwebes February 26. Para naman yun nga simana, ade namon na hikay nga mga balita. Bureau of Internal Revenue, buliga pagdumara Nationwide Simultaneous Council, Help Assist Taxpayers o CHATD, hausa nga mo sa Tacloban. Libre nga pagprosesohin mga civil registry documents, pagbubuhaton han Civil Registrar's Office han Tacloban City. Ang mga detalye nga mga balita, nuro niyan ha aton second half. Back to you, Miss Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so mga salamat, Ma'am Steffi Libario sa PIA Leyte. Ngan para naman dide sa Syudad San Calbayog, quick update kita, no? In madalumdum gihapon. Ngan para sa ton magbabayad sa New Bean sa February 27 Friday and half day laan sa Melco 1 sa Erapag sa Linurog sa nera ika-52 nga anibersaryo. Samtang para sa tubig ang Calbayog Water in waray nagpagawas sa abiso san pagluya san abid san tubig. Alright, gan para sa aton mga nahikay nga balita sa aton mga laray uluhan, project design san Venar Energy bahin san wind energy project ginamyenda. Tanan nga 37 nga wind turbines padayon ang plano nga pagtukod pero gawas na san Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Samtang risk vulnerability survey ginbuhat sa Barangay Payahan, Calbayog City. Ngan Municipal Nutrition Council san Gandara mas ginpapabaskog ang mga programa sa nutrisyon nga panlawas. Asyado naton mga nahikay nga balita mga laray uluhan matikang dede sa RP Calbayog ngan ini nga tanan aton iglalaygay sa aton second part sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Ayo kamo pagparong sa iyong mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream. Aton oras 37 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.
Publiko. ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 39 minutos sa naglabay sa alas 8. Magpapadayon na kita sa pagpadangat sa mga balita sa bugos nga rehiyon Eastern Visayas. Pagunahon naton ang mga balita, siyahan nga balita matikang sa RP Borongan, mapay nga agaw tro at Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, at Pen, nakamute po adaan imong mic. Okay na ba, Miss Suzette? Yes po. Alright, so acknowledge anay naton, Hira France Navarrete Pro, maupay nga aga, Merly Hikomo ngan sugan man, Ma'am Eileen Diaz, good morning. Kabarangay, adina adto na siyahan nga notisya, 39.8 billion pesos nga pondo para disaster response sa nasod, ginalukarahan gobyerno. Sumalainikan House Minority Leader Libanan. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May ada kabugusan nga 39.8 billion pesos nga bag-o nga pondo ang nakatalaan niya nga tuig para parigunon ang mga pitad nga pangandaman nga rehabilitasyon han kalamidad han nasod. Iniinsumala kan House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Sumala kan Libanan ha ilarom han 2026 General Appropriations Act maabotin 15.3 billion pesos para Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program and para mga lokal nga gobyerno. 12.5 billion pesos naman para capital outlays hapag-ayad ng pagtukod utruhan mga permanenteng estruktura upod na ang mga operasyon sa noon kalamidad, rehabilitasyon o iba pa. 11 billion pesos naman para haiyuda, relief ng mga serbisyo rehabilitasyon ha mga komunidad nga naapektuhan ng kalamidad upod na ang training ng mga personnel ng iba pang pitad sano ang kalamidad. Ngan 1 billion pesos para mga proyekto ha adaptasyon para mga lokal nga gobyerno ngan mga organisasyon ha komunidad ha ilarom People Survival Fund. Ang pundo para disaster response ay nagsasakopan mga kalamidad nga tikang hakalikasan o binuhatan tao, mga epidemya, sumalahan deklarasyon ng Department of Health, mga krisis tikang armado nga araway, insureksyon, terorismo, nga iba pa nga dagko nga kalamidad sa ring ni Libanan. Ini nga pahayag ni Congressman Libanan indungan han report tikang Region 11 DRRMC nga haton February 21 nagkumpirmar nga maabutin 7 katawan na awat ang kinabuhi Mata City, Davao Oriental ngan Moncayo, Davao de Oro, tungudan baha ngan landslide nga darahan makusog nga uuran. Maabot naman in sobra 84,000 katawo ha sa 65 nga barangay ha rehiyon ng Davao ang naapektuhan han maiha nga uuran darahan shear line. Ngan hatun una nga bahin hini nga bulan han Pebrero ang Bagyo Basyang inagdara gihapon flash floods ngan landslide nga nakamatay hin 12 ka tawo nga nakaapekto hin sobra 200,000 nga residente ha Mindanao ngan Visayas.
Ha 2025 World Risk Report, ginkilala ang Pilipinas nga usaha ton mga high risk nga nasod ha kalamidad ha bugos nga kalibutan. Iniintungod nga nahimumutang ini ha Western Pacific Typhoon Corridor nga naa daliwat ha Pacific Ring of Fire nga kilala ha agsub nga paglinog ngan aktibidad han bulkan. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Sa itong update din sa Southern Leyte, Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development nagdala sa mga serbisyong pangkalusugan sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Para sa report, taniya si Javic Apiz. Radyo Pilipinas, report. Yes, Javic. Isip kawahin sa pagpatuman sa Universal Healthcare kon UHC, malampusong gipahigayon sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development ang puro kalusugan o non-communicable diseases kon NCD Wellness Caravan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte. Gipanguluhan ni puro kalusugan focal person Jorida Cervantes o NCDU Program Coordinator Winnie Dugero, kauban ang Provincial Health Team nga si Dr. Leticia Tan nga nagserbisyo sa nasyo nga kalihukan din kapin 400 ka mga beneficiary gagikan sa 6 ka barangay sa Limasawa ang nakabenepisyo. Dako usab ang tampo sa kalampusan sa nasyo inisyatibo sa Development Management Officers sa Southern Leyte, Dr. Studo Barrios, Human Resources for Health, apil usab ang Eastern Visayas Center for Health Development, iHear Foundation o LGU Limasawa. Lakip sa mga serbisyo nga napahimuslan sa mga residente ang PhilHealth Membership o yakap, Vital Sign Checking, NCD Risk Assessment, Urinalysis, HPV DNA testing, pagpanghatag og assistive devices, libre nga senior citizen kit, libre konsultasyon o libre nga tambal, dental services uban ang oral health package, vision screening, refraction o hearing test. Sumala sa Department of Health, tumog sa nasyo nga programa nga masiguro ang matag Pilipino, labi na mga residente sa Limasawa o katong nagapuyo sa hirit nga mga lugar, ano ni husto nga ang pag-access o di kalidad nga serbisyo nga paglawas. Nagpadayon ang ahensya sa pagpalikod sa mga inisyatibo ilaom sa Universal Healthcare aron mas mapaabot sa komunidad o sa kinahanglan og dugang suporta ang sektor sa paglawas. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Javic Apiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Javic Apiz. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa balita gikan sa VSU DYD sa FM, Animal Science ng mga estudyante sa SLSU nagsugod na silang OJT sa DAPCC sa VSU. Ani ang detalye sa akong report. Nagsugod na ang on-the-job training con OJT sa mga estudyante sa Bachelor of Science in Agriculture major in Animal Science sa Southern Leyte State University con SLSU dito sa DA Philippine Carabo Center sa Visayas State University con DAPCC at VSU natong Pebrero 20 isip kabahin sa ilang practical nga pagbansay sa natad sa livestock management o rural development. Gisugda ng kalihukan pinaagi sa usa ka orientation mahitungod sa Carabao Development Program kun CDP nga gihimo sa conference room sa DAPCC sa VSU. Gipadayag sa mga sesyon ang misyon sa programa nga mapalabo ang genetics sa populasyon sa Cabao ug mapauswag ang panginabuhian sa mga lokal nga dairy farmers pinaagi sa Carabao-based Enterprise Development kun CBED. Gipangluhan ni CBED Coordinator Jimmy Espena Jr. ang paghisgot sa mga operational ug technical nga aspeto sa programa. Iyang giklaro ang tulo ka major components sa CDP nga mao ang Genetic Improvement Program kun GIP, Carabao-based Enterprise Development kun CBED ug Research for Development kun R4D nga nagtinguha sa padayon nga pagpaligon sa produksyon ug industriya sa pag-atiman sa Cabao. Samtang gihatagan usab og technical nga giya ni Agricultural Technician 2 Mary Jane Alasio ang mga interns mahitungod sa hustong pamaagi sa pagdumala sa buffalo herd isip pagpangandam sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton sulod sa pasilidad. Ang padayon nga panagtambayayong tali sa SLSU PCC-VSU nagpadayon sa pag-apply sa kahibalo sa sulod sa classroom o sa actual nga kahimtang sa industriya. Gilauman nga ang maong pagbansay mahimong mahinungdanong lakang sa paghulma sa sunod nga henerasyon sa mga professional sa animal science nga motabang sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa nasod. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas.
Atong oras, alas 8:47 sa Kabuntangon. Good morning, Eastern Visayas. Paransyahan niya sumati ka nga PIA Leyte, Bureau of Internal Revenue, bulig a pagdumara han Nationwide Simultaneous Council, Help Assist Taxpayers o CHATDAY, kausa nga mall hatakloban. Adin report ni Christine Orale, ESO intern han PIA Leyte. Kaupod nga nagdumara ang Bureau of Internal Revenue Eastern Visayas sa Nationwide Simultaneous Council Help Assist Taxpayers o CHATDAY hausa nga shopping mall ha syudad han Tacloban didahan Lunes, Pebrero 23. Pinangunahan ni Revenue District Officer Rizalina Estrada han BIR Regional District Office 88 ang pag-inspeksyon han mga establishmento ha sakop han mall. Ngan igin kahampang ang mga tag-ada han negosyo ngan establishmento kabahin han ira pagsunod han kaangayan nga pagbayad han buhis. Sumala kan Estrada, ang CHATDAY in kaparte han kanan ahensya mas haluag nga digital transformation program nanunuyo mapadukwag pa ang serbisyo para han mga magbubuhis. Pinaagi han pagpahiluag han online platforms para han komunikasyon, ginhihingita han BIR nga maging mas madali maabot, epektibo ngan klaro an ira mga serbisyo. Ang personal nga pakighampang han mga BIR personnel, direkta han mga negosyante an agud mailatag an mas episyente nga proseso han pagbayad han tama nga buhis ngan mabaton ang common nga mga pamakiana kabahin ha pagparehistro pagfile hin mga returns ngan iba pa nga mga pamaagi han pagbayad han kaburuhisan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ini hi Christine Orale, ISO intern. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat han imo report, Christine Orale. Good morning, Eastern Visayas. Ngan para naman sa siyahan nga balita matikang dede sa RP Calbayog, project design san Vena Energy bahin san wind energy project ginamyenda. Tanan nga 37 nga wind turbines padayon ang plano nga pagtukod pero gawas na san Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape o CPHPL. Detalye san sini nga balita pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas report. Kasumpay san request san kumpanya nga Vena Energy nga maggawas resolution of no objection ang sangguniang panusod san Calbayog bahin sa konstruksyon, operasyon ug maintenance san wind power project sa syudad, ginklaro ni Mr. Michael Joseph Mungkal, Senior Manager for Project Development san Vena Energy, nga tanan nga wind turbines lakip ang planta anigbabalhin na sa gawas san protected area. Base sa kumpanya, magpapadayon ang plano nga magtindog sa 37 nga wind turbine generators sa Calbayog City. Pero ang nasabi nga mga wind turbine generators, lakip ang mga ancillary facilities, ang diri na igtitindog sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape, CPHPL, kahumanan pag-amyanda sa project design. Ang nasabi nga pitad, ang masisiring nga baton sa naunang nga mga kabaraka, san pipera nga mga sektor ug mga kalbayognon bahin sa posible nga epekto san proyekto sa protected landscape ug watershed sa syudad San Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 9 minutos na lang, nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga notisya, COICA, Gobyerno Probinsyal han Eastern Samar, nag-inspeksyon han bag-o nga Felipe Abrego Memorial Hospital kon FAMEDGE. Ginlalauman mag-aabrihan operasyon, yan ang tuig. Adenaton report. Radyo Pilipinas report. Nag-inspeksyon ang Korea International Cooperation Agency kon COICA nga ng gobyerno probinsyal han Eastern Samar hagin bag-o nga Felipe Abrego Memorial Hospital kon FAMEDGE habung tuhan giwan base masiguro ang kaandaman ngan kabugusan nga kahimtanghan hospital. Kaupod han inspeksyon ang probinsyal nga gobyerno hailarumhan liderato ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, ginsusi ang mga kwarto han ospital nga iba pa nga pasilidad upod ang mga pangandaman para
han pag-abot ngan pagbutang han medical equipment. Pinangunahan ang inspeksyon ni Dr. Clarinda Sorcia Herodias, Chief of Hospital, na naghatag hin update ngan importante nga impormasyon mahitungod han presente nga kahimtang ngan operational readiness han ospital. Gintagad liwat ang target nga schedule han procurement ngan installation han mga higamit medikal ang ginlalauman nga pag-abrihan operasyon na Hunyo 2026 ngan ang kabug-usan nga project timeline para han tuig 2026. Nagpasarig ang gobyerno probinsyal Hacoica hinbugos nga suporta base masiguro ang malinaw ngan malampuson nga operasyon han ospital ha target nga panahon nga nagpahayag hin kumpiyansa nga matutuman ang schedule. Lakip han mga tinambong han inspeksyon ang mga opisyal han Provincial Health Office, Budget o General Services Offices ngan mga tinaglawas tikang Hacoica ngan Hyundai Asan. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Tulugang pa natong balita, Southern Leyte Governor nagpasalamat sa paglunsad sa Bagong Pilipinas sa Bawat Bayan Makikinabang Program. Aniya ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Nagpaabot og dakong pasalamat si Southern Leyte Governor Damian Mercado sa national government ubos sa liderato ni Ferdinand R. Marcos Jr. human maaprubahan ng 53 milyones pesos nga pondo alang sa lalawigan pinaagi sa 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance ilawom sa Bagong Pilipinas Rice Program. Sumala sa gobernador, dako kiniog tabang aron matubag ang naglain-laing panginahanglanon sa mga pamilya o komunidad sa Southern Leyte, ilabi na sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura o sa lokal nga ekonomiya. Miatubang usab si Mercado kauban ang ubang mga leader sa nasod sa launching sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang Program nga gipahigayon sa Palasyo sa Malacañang, diin gipakita ang suporta sa national government sa mga lokal nga kagamhanan. Ipasalig ni Mercado nga gamito ng pondo sa husto, patas o epesyente nga pamaagi aron masiguro nga mabati sa matag mulupyo sa Southern Leyte ang kaayuhan niini ug mapadayon ang tumo nga mas luwas, mas mauswagon ug mas organisadong kaugmaon alang sa lalawigan. Balita gikan sa Southern Leyte, balita gikan sa provincial government sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan sa itong oras, alas 8:54 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita gikan sa VSUDYD's FM, Philroot Crops nagpaligon sa Field Workforce Efficiency ug Sustainable Income Initiatives. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Nagpahigayon og kolaboratibong meeting ang Philroot Crops aron mapalambo ang kahusayan sa ilang field workforce ug mapaligon ang mga inisyatiba sa malungtarong kita sa produksyon sa root crops. Gipanguluhan kini ni Senior Agriculturist Juscoro Bulatete Jr. uban sa mga research assistants ug field workers nga direktang nalambigit sa nagkalain-laing kalihukan sa root crop production. Gipunting sa diskusyon ang pagpadayon sa organisado ug padayon nga field operations, ingon man ang pagpauswag sa mga pamaagi sa pagpangita ug dugang kita. Usa sa mga mahinungdanong laka nga gipaila sa meeting mao ang pagpatuman sa usa ka koordinadong scheduling system. Pinaagi niini ang mga research assistants magandam og binuwan nga plano sa kalihukan aron magsilbing giya sa mga buluhaton sa field workers sulod sa tibuok production cycle. Gilao man niya kini makatabang sa mas epesyenteng pagbahin sa trabaho ug malikayan ang pagkalangan sa mga kalihukan sa umahan. Isip kabahin sa Income Generating Program kun IGP, gisusi usab ang mga estratehiya sama sa crop rotation o intercropping, diin gapil ang cash crops uban sa root crops aron mas mapahimuslan ang yuta og makamugna og pondo alang sa operational materials ug uban pang panginahanglan sa produksyon. Pinaagi sa maong panagtigom, mas napaligon ang panaghiusa, pagplano o koordinasyon sa grupo nga naghatag og dakong ambag sa padayon og produktibong operasyon sa root crops. Gikan sa VSUDYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Kakadugangan nga balita, libre nga pagprosesohin mga civil registry documents pagbubuhaton ng Civil Registrar's Office han Tacloban City. Arin detalye kan Rica Montaliana, ESU Intern han PIA Leyte. Apag sa linuro nga nagka-36th Civil Registration Month nga bulan han Pebrero, ginlulunsad ang Tacloban City Civil Registrar Office
ang libre nga paghatagin civil registry documents nga naglalayo niya mabuligan ng mga individual nga nagkikinahanglanin mga dokumento sugad ang birth certificate, certificate of no marriage o CENOMAR, nga death certificate para eskwelahan, trabaho, social services nga napapangaligal nga transaksyon. Sumala ka ni Melda Roa, Head and City Civil Register Office, may ada nira libre nga pag-issuean mga dokumento yan nga Pebrero 27. Tugang pa ni Roa, ini nga aktibidad inagpapakitahan kamahinungdanon ng civil registration, hapagtukod ng legal nga identidad ng tagsang individual, ngan pagsisiguro nga may ada hira akses sa mga programa nga binibisyuhan gobyerno. Kinpahayagan opisina nira padayon niya pa ning kamot na paghatagin epesyente, masasarigan ngan sentro katawan nga serbisyo, uwi ng pag-obserbar ng Civil Registration Month. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ini Maria Rica Montaliana, isu intern, Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat, Rica Montaliana. Good morning, Eastern Visayas. Ngan, balik na sa RP Calbayog, Risk Vulnerability Survey ginbuhat sa Barangay Payahan, Calbayog City, Samar. Ini igdedetalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Nagbuhat Risk Vulnerability Survey ang Bureau of Fire Protection, BFP Calbayog City Fire Station sa Barangay Payahan como parte sa pagpangandam sa pagbugos sa Community Fire Protection Plan sa barangay. Gintudlok ang mga lugar nga vulnerable sa sunog. Gineksamina ang kamatangan sa mga balay o establishmento o gininspeksyon ang mga dalan kung kaya makasulod ang fire truck o iba pa nga emergency vehicles. Ginkitaluwat ang supply sa tubig, sugad san, fire hydrant ug alternatibo nga makukuhaan, pati ang mga posible nga hulga, sugad san hamubo nga linya san kuryente, masuot nga iskinita ug mga lugar nga harayo sa primera nga kalsada. Nagkolekta luwat datos bahin sa populasyon ug heograpiya sa barangay para makabugos san klarado nga risk profile san komunidad. Ang Community Fire Protection Plan ano sa nga proactive ug komprehensibo nga estratehiya nga nagtutuyo pakusgon ang kaandaman san barangay bahin sa paglikay, pagbaton ug pagtindog utro tikang sa insidente san sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, punto alas 9, san alas 9, san buntag, san aga. Nganda mga salamat, Charmaine, san imo, pagpadangat, san balita. Yes, magmunamilit na kami. Unahon naton si Ate Pen, pumida, maupay nga aga otro, Ate Pen. Good morning, Eastern. Good morning, Miss Susette. All right, so buwas na lang naton nahibilin pa, no, nga balita kay ading punto alas 9 naman. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, ha technical side, Chief Tig Joey, nga nasugad man ha Master Control Engineer RV De Dios, ang aton news contributors Daisy and Ate Sok. Thank you, Franz Navarrete Probe, Merly Hicomo, nga Ma'am Eileen Diaz, nagkikitayan na via live streaming. Ate Pen na pumida ini, nangingimbitar para buwas, di nila aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, for Southern Leyte, daghang salamat sa inyong pag-uban kanato karong buntaga. Sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Apiara urit. Daghang salamat sab sa atong nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, mga nagkontribuer sa ilang balita. Javic Epiz. Ingon man Sir Ruel Bugnos. Itong oras, 1 minuto na gikan sa alas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na sab kami nga manamilit gikan sa VSU DYD sa FM sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villar Gonzalo, kini si Micaela Gongora, alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ang ato
ngan kabugusan na namon mga balita ti kang hadidihab probinsya ngan Leyte ngan syudad ng Tacloban. Dako nga salamat ha aton mga naging news contributors so interns ngan kan Miss Alet Reyes, PIA Leyte GIC, ngan hangaran na namon regional head Sir Rian Arinto, ako naman hi Steffi Liborios, nagsisiring. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so damo nga salamat Ate Pen, Ate Dalia, Ma'am Micaela, nga Ma'am Steffi, nga damo gihapon nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Perito Balvez, nga sa ato nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas. Nga syempre, damo nga salamat sa nga tanan nagsubaybay na mati sa aton yan na Miyerkules nga edisyon sa naton programa. Updi kami ni otro bawas nga adlaw sa pares nga oras para sa panibag-o na liwat nga mga presko labas nga balita sa aton bugos nga rehiyon Eastern Visayas. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navelon, ako otro ni si Suzette Pretencio na nagbala yan nga Miyerkules nga edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko